I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos, updates mga bes. Mayroong isang tulay bumagsak po sa araw ng October 6, 2026. No, dyan po sa Cagayan. So, sabi nila substandards. No, mali po kayo. Hindi po substandard itong tulay na ito. Kung ano man ang administrasyon nito nung ginawa, wala na tayong magagawa kasi kung yung tao nga nanghihina pag tumanda ng 50 years old, di ba? Di ba? At least itong tulay na ito, kung naagapan sana, may maintenance every 2 years ini-inspect, malamang hindi po hindi po babagsak sa tagal ba naman ng panahon. Basahin po natin para kompleto detalyado, but before that, shout out sa mga Marcos Lily supporters, Filipino NOFW. Ayan basahin po natin mga besa. Sabi po ng GMA News, mga kababayan. So yun mga kababayan, para kompleto detalyado, basahin po natin. Sabi ng GMA News, Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan bumagsak. Hindi naman madaanan ng anumang uri ng sasakyan ang Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan matapos bumagsak ang tulay ngayong hapon, October 6, 2025. Ayon sa Facebook post ng Cagayan Provincial Information Office, batay sa inisyal na impormasyon mula sa MDRMO Alcala kasama ang ilang trailer trucks sa pagbagsak ng tulay. Patuloy ang ginagawang investigasyon at inalaan pa kung mayroong nasaktan sa nasabing insidente. Goes mga bes. Ito yung mga highlights. Ayan, bumagsak talaga mga bes, no? Ang masaklap kasi, kung ang isang tulay ay napakabago, wala pang isang taon, bumagsak. Tulad ng Kabagan ba yan? Sa Isabela, alam po natin yun, no? Wala pang 5 taon yun. Pero tingnan nyo naman, bumagsak na. Di ba? I think 5 taon na ba? Ibig sabihin, hindi pa naabutan ng 10 years, no, bumagsak na kaagad. Yan talagang substandard. Kitang-kita naman yun eh. Pero itong tulay na ito, sa tagal nito mga kababayan, natural babagsak yan. Lalo na pag luma na. Pero still pa din matibay sa tagal-tagal ng panahon. Dapat ito, winawarningan din ang mga truck na dumadaan. Alam mo palang lumang-luma na yan. Kung alam mo kailangan limitahin ang dumaan dyan ng mga dump truck, natural, dapat ginagawa nyo. Di ba? Ayan tingnan nyo naman to mga bes. Ilang sako ba yan? Ilang tuniladong mga baka bigas ito eh. Ayan bumagsak talaga bumigay mga bes. Ayan sa luma ba naman ito eh. 50 years old plus. Di ba? Dapat kasi yung mga tulay, ini-inspect yan every year, every 2 years para para ma-maintain yung maintenance. Ang masaklap kasi kung ang isang tulay medyo bago-bago na, tapos bumagsak, doon ka magre-react. Di ba? See? Magre-react ka talaga dahil masasabi mo substandard. Ito ang luma-luma na eh. Ito yung mga ibang highlights. Ayan talagang bumagsak siya talaga. Sirang-sira mga bes. Another problema na naman ang Marcos administration. Ay nako mga beso. Ayan. For sure wala naman na nasaktan. Yan goes. So lumang-luma nga talaga. Diyan sa Cagayan yan eh. Di ba? So dahil diyan mga bes, basahin po nga natin yung mga nagko-comment bago ko basahin yung isang post. Sabi, diskaya, disgrasya, este, ewan. Ayan guys. Sigurado, yan, kay Duterte na naman ibibintang. Bago kasi kayo mag-comment, mag-research kayo muna kung anong admin yan. Diba? Kayo naman, build,
nagbagsakan na. Made in China talaga. Talo pa nga ng San Juanico Bridge, gawang Japan, napakatibay. Yes. Dapat yung kasi mayroong may maintenance ang mga yan. Ini-inspect yan every 2 years. Ikaw ba naman daanan ka sa isang araw? Kadami-daming truck, ilang libo po yan. Natural, uuga-uga ka din kahit papaano. Yung tao nga napapagod. Lahat ng bagay sa mundo nagfi-faded yan. Kaya kailangan po ng ng aruga. Lalo na sa Juanico, 'di ba? Kailangan ng aruga yan. Maintenance nga. Samantalang yung napakahabang tulay na nilindol, umuga lang, tapos ito dinaanan lang ng nag-collapse hindi nila alam ya guys kung anong taon itong tulay na ito. Sandali lang, basahin po natin ang mga sinasabi nila. I think hindi nila alam, hindi sila nag-research. Baka kasalanan naman ng truck, luma na kasi. Dapat yung nire-renovate, hindi yung kung anong yung kagagawa lang sisirain ulit para ayusin. Ayun. So dahil dyan, mayroong isang post dito, basahin po natin, okay? Dito, ng kabataan para sa bagong Pilipinas, ayan, for sure, nagre-research sa mga yan. Ako, siyempre, mga kababayan, nagre-research din naman tayo. Sino ngayon ang may substandard na proyekto? Marcos Project, kasing tatag ng Marcos at Marcos. Supporters, ayan. Ito na. Sabi dito, mga kababayan, ayan the cost of the construction of the Pigatan Bridge in Alcala, Cagayan is 4,950,000, which is the approved budget for the contract ABZ 1974. Ayan. Bilangin nyo kung ilang taon yung tulay na yan. 'Di ba? 1974. Ilang taon na yan, mga bes? Pag 1974, more than 50 years old yung tulay na yan. Aba, hindi mo na pwedeng ibabash yan or i-criticize yung tulay na yan. Sa loob ng 50 years, mga kababayan, karapat dapat din na may maintenance or arugain dapat yan or i-inspect yan every 2 years. Depende kung anong gusto nyo. 1 year, i-check nyo lagi. Matanda na po yung tulay. Tapos dinadaanan ng mga malalaking truck. Kung yung truck na yan, dumaan, 5 piraso, sabay-sabay, wala na. Uuga yan Dapat may maintenance yan. I-check yan dapat. 50 years, more than 50 years old na yan. Ayan the Pigatan Bridge in Alcala, Cagayan, was built in 1974. This bridge is a vital link to downstream towns and has been in service for decades, although it recently collapsed due to the heavy loads. Ayun. 'Di ba? At least yung tulay na yan, matagal na nag-service yan sa mamamayan ng Cagayan or sa mamamayang ng Pilipino. Matagal na kanyang serbisyo. Dapat lang naman na ini-inspeksyon naman din yan ng mga ganyang katagal na tulay. Marcos po yan. After 50 years, ngayon pa lang. Sabi ko nga, kung ang tao nga, pag 50 years old, siyempre, nanghihina na. Pero, kailangan din naman po na maging maingat din itong mga truck driver. Huwag na kayo magsabay-sabay na dumaan sa isang oras lang. 'Di ba? Kung 5 truck, sunod-sunod, wala na Tapos ang lalaki ng mga karga, wala, babagsak talaga yan. Sa luma ba naman okay lang sana kung bago. Pwede pa. Lumang-luma na yan hindi mo pwede i-criticize yan, mga kababayan. Kasi matagal na nagbigay ng serbisyo yung tulay na yan. Marcos Project, 51 years old. Bago nag-collapse. You see? Matanda na. Ito naman. Yan naman yung kay Digong. Sabi ni Kabataan para sa bagong Pilipinas yan approximately 1.2 billion plus the total cost of Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela is approximately 1.2 billion. This cost February 27,
2025. The Cabagan Santa Maria, ayan, bridge in Isabela collapsed on February 27, 2025. The incident occurred when a dump truck carrying a boulders passed over the bridge, causing it to give way. 6 people were injured in the incident, and further investigation are underway to determine the cause of the incident. Natural, di ba mga bes? O ayan, Pinoy Digong, 10 years lang, collapse na. Substandard talaga, sa totoo lang. Mas tiwala ako sa mga banyaga tulad ng South Korea, Japanese. Yun, magaling yung matibay kanilang mga gawa. See, tingnan mo yung nangyari sa Cabagan, wala pa yatang 5 taon. Sira na. Substandard nga talaga. Kita naman natin yan sa video na nagpunta si Pangulong Marcos Jr. doon. Ngayon sa Cabagan. No, 'di ba? Ayan yan yung tulay sa Cabagan. Tingnan niyo ng mga bakal. Walang kakwenta-kwenta. You see, kumpara mo naman dito sa Pitagan Bridge, naku po, ang tagal na ng panahon, 51 years old na yan. Kailangan, hindi nyo naman dapat daanan ng mas mabigat naman. Grabe kayo, Araw-araw ba naman, dinaanan nyo yan? Natural, sa luma ba naman yan? Another problema. So, dahil dyan mga bes, siyempre, for sure, ang pamahalaan to the rescue. Malamang yung anak. Diba? Siyempre, malamang yung anak. Project ng papa niya yan 1974 kamo. Di ang tanda na. So, yun mga kababayan, sa mga nagbabas dyan, hindi po sa Duterte po yan. Sa Marcos po yan, 51 years bago nag-collapse. Dahil sa lalaki ba naman ng truck na dumaan dyan, Tingnan nyo naman yun, yung isa pa. Ito, napakabigat ito. Ang haba nitong 10-wheelers na ito, ha. Talagang hindi nakakayanan talaga yan. Sa tanda ba naman. So, yun mga bes, ang aking pinakalatest updates. See you again on my next upload. Bye. God bless.